Sa loob ng 8 taong pagsasama bilang mag-asawa, lagi kong pinaniwalaan na ang aking asawa, ang huling taong dudurog sa puso ko. Ngunit isang gabi, isang mensahe, mula sa hindi kilalang numero ang nagpabago sa buong buhay ko. Nang buksan ko ito, isa pala itong video ng isang babaeng nagngangalang Veronica, kasama ang asawa ko mismo, sa aming sariling kama. Sa dulo ng video, sumulat siya. Ngayon alam mo na kung sino ang pinakamamahal niya. Parang nadurog ang dibdib ko. Ngunit hindi ako umiyak. At hindi ako sumagot ng kahit isang salita. Ipinasa ko lang ang video na iyon sa family group chat ng buong angkan ng asawa ko. Na puno ng mga taong buong akala ay siya na ang pinakaperpektong lalaki. 5 minuto ang lumipas. Walang tigil sa pagtunog ang cellphone ko. Tumawag ang asawa ko na umiiyak ng hysterical dahil sa wakas. Ang lahat ng kasinungalingang itinago niya sa loob ng 1 taon ay nabunyag sa iisang gabi lamang. Bago tayo magsimula, isulat muna sa comment section kung saang syudad kayo nanonood. Gusto kong makilala ang mga kaibigang nandito ngayon. Nawa ay ang mga nag-like at nag-subscribe ay laging malusog, matupad ang mga panalangin, at mapuno ng pagpapala ang buhay. Amen. Ang atong taon ay hindi maikling panahon para makilala ang isang tao. Hindi rin maikling panahon ang 8 taon para bumuo ng isang pamilya mula sa wala. Lampasan ang mga paghihirap ng magkasama, palakasin ang isa't isa kapag hindi pabor ang sitwasyon, hanggang sa unti-unting umayos ang buhay at naging mas komportable. Sa buong panahong iyon ay kilala ko na si Ricardo. O kahit papaano'y inakala kong kilala ko siya. Umuulan ng banayad sa labas ng bahay noong gabing iyon. Hindi masyadong malakas. Sapat lang para maging malamig at tahimik ang paligid. Nakaupo akong mag-isa sa sala, habang tinitiklop ang mga damit na kinuha ko sa sampayan. Ang orasan sa dingding ay tumuturo sa 9:30 ng gabi. Sinulyapan ko ang screen ng cellphone ko. Wala pa ring mensahe mula kay Ricardo. Kahit nakaraniwan, kahit isang maikling pangungusap lang, magpapadala siya ng mensahe kapag gagabihin siya ng uwi. Sinubukan kong itaboy ang masasamang isiping nagsisimulang pumasok sa utak ko. Baka may meeting, baka na traffic, baka may overtime. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko. Subalit ewan ko ba, nitong mga nakaraang buwan ay madalas na akong dalawin ng kakaibang kaba. Hindi dahil sa isang malaking insidente, kundi dahil sa maraming maliliit na pagbabagong nagsimulang lumitaw. Mga pagbabagong noong unay inakala kong walang kwenta. Mga pagbabagong palagi kong hinahanapan ng dahilan. Tandang-tanda ko pa kung paano si Ricardo noong bagong kasal pa lang kami. Isa siyang lalaking laging nagmamadaling umuwi sa bahay. Pagkatapos magtrabaho buong araw, uuwi siya agad at sasamahan ako. Minsan nakaupo lang kami sa terrace habang umiinom ng mainit na kape. Minsan nanonood ng simpleng pelikula. Minsan nagkukuwentuhan lang tungkol sa maliliit na bagay na nangyari sa buong araw. Hindi marangya ang buhay namin, hindi rin perpekto. Ngunit masaya na ako. Naramdaman kong pinahahalagahan ako. Naramdaman kong minamahal ako. At higit sa lahat, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Ngunit unti-unti itong nagbago. Sa simula ay banayad na banayad. Napakabanayad kaya halos hindi ko napansin. Nagsimula si Ricardo na laging umuwi ng gabi. Sabi niya marami raw trabaho. Naniwala ako. Pagkatapos, ay mas madalas na siyang humahawak ng cellphone. Sabi niya may bagong proyekto na nangangailangan ng palaging komunikasyon. Naniwala ulit ako. Tapos nagsimula na siyang dalhin ang cellphone niya kahit saan. Kahit pa sa banyo. Doon ako nagsimulang magtaka. Pero pinili ko pa ring manahimik. Dahil ayokong maging asawang masyadong praning. Ayokong maging babaeng laging naghahanap ng mali sa kanyang asawa. Nais kong panatilihin ang tiwala na matagal na naming binuo sa kasamaang palad. Habang pinipilit kong mag-isip ng positibo, lalong dumadami ang mga bagay na tila hindi nakapanipaniwala. Ilang beses akong nagising sa madaling araw at nakitang walang tao sa tabi ko. Nang lumabas ako ng kwarto, nakita ko siyang may kausap sa telepono sa likod ng bahay.
Nang makita niya ako, agad niyang ibinaba ang tawag. Sabi niya tungkol lang sa trabaho. Tumango ako. Kahit na ang totoo, ay hindi talaga naniniwala ang puso ko. Tapos may isang insidenteng hindi ko makalimutan. Hanggang ngayon, linggo iyon, ang araw na karaniwang magkasama kami. Nagluto ako ng paborito ni Ricardo mula pa kaninang umaga. Tiniis ko pang tanggihan ang imbitasyon ng mga kaibigan ko na lumabas dahil gusto ko siyang makasama. Ngunit bandang 10:00 ng umaga, bigla niyang sinabing kailangan niyang umalis. Sabi niya, may mahalagang aasikasuhin kasama ang isang kliyente. Nakaramdam ako ng pagkadismaya. Ngunit pinayagan ko pa rin siyang umalis. Nang maghahapon na, hindi sinasadya kong nakita ang social media post ng isang lumang kaibigan. Sa likod ng litratong iyon, nakita ko ang isang taong kamukhang-kamukha ni Ricardo. Nakaupo siya sa isang cafe. Hindi kasama ang kliyente, kundi kasama ang isang babae. Noong sandaling iyon, pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na baka namalikmata lang ako. Baka kamukha lang. Baka nagkataon lang. Baka masyado lang akong nag-iisip. Patuloy akong naghanap ng mga dahilan para hindi masaktan. Kahit nasa kaibuturan ng aking puso, nagsisimula na akong matakot harapin ang katotohanan. Lumalalim na ang gabi. 10:30 na ng gabi. Muli kong tiningnan ang cellphone ko. Wala pa ring mensahe. Wala pa ring balita. Huminga ako ng malalim. Saka tumayo papuntang kusina para initin ang pagkain na lumalamig na. Paborito ni Ricardo ang pagkaing iyon. Sinigang na baka na niluto ko pa simula kaninang hapon. Dati-rati gustong-gusto niya ito. Ngunit nitong mga nakaraang araw, halos hindi na siya kumakain sa bahay. Minsan kapag ganado akong magluto, uuwi siya at sasabihin kumain na siya sa labas. Hindi ako nagagalit, pero hindi ko kayang dayain ang sarili ko. Masakit, hindi dahil hindi ginalaw ang niluto ko, kundi dahil tila wala ng halaga ang atensyong ibinibigay ko. Makalipas ang kalahating oras, narinig ko ang tunog ng sasakyan mula sa labas. Agad kong binuksan ang pinto. Dumating na rin sa wakas, si Ricardo. Ngunit may bumagabag na naman sa dibdib ko. Ngumiti siya pagpasok niya. Pero ibang-iba na ang ngiting iyon. Parang banyaga. Parang ngiting ibinigay. Dahil sa obligasyon. Hindi dahil sa kaligayahan. Pagod na pagod ako ngayon. Sabi niya, habang hinuhubad ang sapatos. May hapunan ba? Tanong niya. Meron. Iinitin ko muna. Tumango lang siya. Walang yakap. Walang halik sa noo. Tulad ng dati. Walang tanong tungkol sa araw ko. Wala na ang maliliit na atensyon na dati nagpaparamdam sa akin na espesyal ako. Habang naghahapunan, napakailang ng paligid. Sinubukan kong makipag-usap. Sumasagot lang siya ng matipid. Nagtanong ako tungkol sa trabaho. Maikli lang ang sagot niya. Nagtanong ako tungkol sa mga plano sa weekend. Ni hindi niya iniangat ang tingin mula sa screen ng cellphone niya. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang taong pagsasama, pakiramdam ko'y kumakain ako kasama ang isang estranghero. Pagkatapos kumain, dumiretso na si Ricardo sa kwarto. Ako na ang nagligpit ng mesa, naghugas ng pinggan, naglinis ng kusina ng mag-isa, at doon ko sinimulang tanungin ang sarili ko. Kailan nagsimulang magbago ang lahat? Ano ba talagang nangyayari? Kulang ba ako bilang asawa? May nagawa ba akong mali? O may hindi lang talaga ako alam? Nang gabing iyon, mas huli akong pumasok sa kwarto kaysa sa nakasanayan. Tulog na si Ricardo. O nagkukunwaring tulog. Nasa tabi ng unan ang cellphone niya. Umiilaw ang screen paminsan-minsan dahil may pumapasok na notification. Napasulyap ako. Ngunit bago ko pa man mabasa ang anuman, namatay na ulit ang screen. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pinilit kong matulog. Ngunit patuloy na umiikot ang isip ko. Habang pilit kong iniiwasan ang aking mga pagdududa, mas lalong lumalaki ang takot ko. Hanggang sa hindi ko na malayang tumulo na ang luha sa gilid ng aking mga mata. Hindi ako umiiyak dahil sa galit. Umiiyak ako dahil sa takot.
Takot na mawala ang taong naging malaking bahagi ng buhay ko. Takot na ang lahat ng itinayo ko, sa loob ng maraming taon, ay hindi kasing tatag ng inakala ko. Takot na balang araw, ay kailangan kong harapin ang katotohanang ayaw kong makita. Ngunit noong mga oras na iyon, pinili ko pa ring manatili. Pinili ko pa ring magtiwala. Pinili ko pa ring maging asawang pilit na nakikita ang kabutihan ng asawa niya. Dahil mahal ko siya. Dahil ayokong sumuko ng ganoon na lang. Dahil umaasa pa rin akong hindi lang kami nagkaintindihan. Sa kasamaang palad, hindi ko alam na ang pag-asang iyon ay malapit ng mawasak. Ilang araw ang lumipas. May pumasok na mensahe sa cellphone ko mula sa hindi pamilyar na numero. Isang mensahe na, noong unay parang ordinaryo lang. Isang mensahe na inakala kong na wrong send lang. Ngunit ito pala ang simula ng bangungot na lihim na lumalaki sa likuran ko. Noon, hindi ko pa alam kung sino ang nagpadala. Hindi ko pa alam kung ano talaga ang nilalaman nito. Hindi ko rin alam na magbabago ang buhay ko. Dahil lang sa isang maikling mensahe na pumasok sa gabi. Ang mensahe na balang araw ay ikakagulat ng buong angkan ng asawa ko. Ang mensahe na magbubunyag sa kasinungalingang matagal nang itinatago. At ang mensahe na magpapakilala sa akin sa isang babaeng nagngangalang Veronica. Ang babaeng pakiramdam niya'y nakuha na niya ang lahat. Hindi niya alam, ang sarili niyang pagkasira ay nagsimula na rin noong araw na iyon. 3 araw matapos kong matanggap ang mensahe mula sa hindi kilalang numero, patuloy na normal ang buhay ko. Kahit sa paningin ng iba. Pumapasok pa rin ako sa trabaho. Ngumingiti pa rin sa mga katrabaho. Nagluluto pa rin kapag umuuwi ng bahay. At tinatanggap pa rin si Ricardo, na parang walang nangyari. Ngunit sa loob ng puso ko, may kakaibang pakiramdam na patuloy na bumabagabag sa akin. Parang isang masamang kutob na ayaw umalis. Parang may naghihintay sa akin sa kanto ng kalsada, handang baguhin ang buong buhay ko anumang oras. Nang gabing iyon, nasa kwarto ako. Wala pa si Ricardo. 8:30 na ng gabi. Nakaupo ako sa gilid ng kama, habang tinatapos ang mga report sa laptop ko. Napakatahimik ng bahay. Tanging tunog ng aircon at mga sasakyan sa labas ang maririnig. Tapos nag-vibrate ang cellphone ko ng 1 beses. 2 beses. Sinulyapan ko ang screen. Parehong numero. Ang hindi kilalang numero na nagpadala sa akin ng mensahe, ilang araw na ang nakararaan. Noon, hindi ko masyadong binigyan ng pansin. Ngunit iba ang gabing ito. Dahil may isang video file na ipinadala kasama ng isang mensahe. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit hindi ko pa man ito nabubuksan, ay binalot na ng kaba ang dibdib ko. Huminga ako ng malalim bago buksan ang mensahe. Sa ilalim ng video file, ay may isang pangungusap lang. Ngayon alam mo na kung sino ang pinakamamahal niya. Nanlamig ang mga kamay ko. Hindi ko naintindihan ang ibig sabihin ng mensaheng iyon. Ngunit may bahagi ng sarili ko na tila alam na ang sagot. Nanginginig ang mga daliri ko habang pinipindot ang video. Inabot ng ilang segundo bago tuluyang mag-play. At sa mga sumunod na segundo, gumuho ang mundo ko. Nakita ko ang kwarto ko. Nakilala ko ang puting cabinet sa kanto. Nakilala ko ang maliit na painting sa itaas ng headboard. Nakilala ko ang abuhin na bedsheet na binili ko noong anibersaryo namin noong nakaraang taon. Nakilala ko ang lahat dahil iyon ang kwarto ko. Dahil iyon ang bahay ko. At sa ibabaw ng kama, nakita ko ang asawa kong si Ricardo kasama ng ibang babae. Nanigas ang buong katawan ko. Nakalimutan ko na ring huminga. Parang naubusan ng hangin ang buong kwarto sa isang iglap. Patuloy kong tinitigan ang screen. Umaasang mali lang ang nakita ko. Umaasang hindi iyon si Ricardo. Umaasang kamukha niya lang. Ngunit habang tumatagal, lalong nagiging malinaw ang katotohanang nakaharap sa akin. Si Ricardo nga talaga. Ang asawa ko. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko sa loob ng 8 taon. Ang lalaking pinagtanggol ko sa harap ng sinuman. Ang lalaking inakala kong makakasama ko hanggang pagtanda. At ang babaeng nasa tabi niya. Hindi ko siya kilala. Ngunit mula sa kanyang ekspresyon, sa paraan ng kanyang pagtingin sa kamera,
Mula sa ngiti ng tagumpay na nakapinta sa kanyang mukha, alam kong sinadya ng babaeng iyon na i-record ang video. Para sa akin, hindi masyadong mahaba ang video. Ngunit bawat segundo nito ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang naghiwa. Pinahinto ko ang video bago matapos. Hindi na kayang hawakan ng mga kamay ko ang cellphone. Nagsimulang tumulo ang aking luha. Isang patak, pagkatapos ay isa pa. At sa loob ng ilang segundo, umiyak ako ng walang tunog. Tinakpan ko ang mukha ko, sinubukang intindihin ang kakita-kita ko lang, ngunit blanko ang isip ko, napaka-blanko. Sa loob ng ilang minuto, nakaupo lang ako ng tahimik sa gilid ng kama. Ang parehong kama. Ang kama na pala'y ginamit para traidurin ako. Magkahalo ang pakiramdam ko. Malungkot, galit, dismaya, sakit, lahat ay naghalo-halo. Hindi ko kailanman naisip na mararanasan ko ang ganito. Hindi dahil sa pakiramdam ko'y perpekto ang aming pagsasama, kundi dahil lagi akong naniniwala na may hangganan na hindi lalampasan ni Ricardo. At nagkamali ako. Malaking pagkakamali. Nag-vibrate muli ang cellphone ko. May bagong mensahe. Mula sa parehong numero. Pinunasan ko ang mga luha ko sa kabinasa. Sigurado akong gulat ka. Ako si Veronica. Ayoko lang maging sikreto. Muling bumilis ang tibok ng puso ko. Veronica pala ang pangalan ng babaeng iyon. Binasa ko ang sumunod na mensahe. Matagal na siyang ako ang pinipili. Pinanindigan ka lang niya dahil naawa siya. Napatikom ang aking kamao. Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, nagsimulang lumitaw ang galit. Ngunit nakakagulat, hindi nagtagal ang galit na iyon. Dahil pagkatapos ng galit, ibang bagay naman ang lumitaw. Kapayapaan. Kapayapaang nakagulat maging sa akin. Hindi ko alam kung saan ito nanggaling. Siguro dahil masyado nang malaki ang sakit ko. Siguro dahil masyado na akong pagod para sumigaw. O siguro dahil sinisimulan ng tanggapin ng puso ko ang katotohanang matagal ko ng pilit na tinatanggihan. Muli kong tiningnan ang mga mensahe ni Veronica, isa-isa. Ang babaeng iyon ay tila napakasigurado na siya ang nanalo. Naghihintay siya sa reaksyon ko. Gusto niya akong makitang magalit, umiyak, magmakaawa, o baka humingi pa na bumalik si Ricardo. Ngunit habang tumatagal akong nagbabasa, mas lalo kong napagtanto ang isang bagay. Hindi ipinadala ni Veronica ang video dahil sa pag-ibig. Ipinadala niya ito dahil gusto niyang magyabang. Dahil gusto niya akong ipahiya, dahil gusto niyang ipakita na siya ang nakahihigit. At ang taong hindi niya namamalayan ay ang kanyang sarili. Dahil ang taong talagang nanalo ay hindi na kailangang patunayan ang anuman sa iba. Inilapag ko ang cellphone sa kama. Saka lumakad papunta sa banyo. Hinugasan ko ang mukha ko ng malamig na tubig. Tiningnan ang sarili ko sa salamin. Pula ang mata ko. Maputla ang mukha ko. Ngunit nakatayo pa rin ako. Humihinga pa rin ako. Buhay pa rin ako. At ewan ko ba, nang makita ko ang sarili kong refleksyon sa salamin, pakiramdam ko hindi ako dapat masira ngayong gabi. Hindi para kay Veronica. Hindi para kay Ricardo. Hindi para sa kahit sino man. Bumalik ako sa kwarto. Kinuha ang cellphone. Saka muling binuksan ang video. Ngayon, hindi bilang asawang nasasaktan, kundi bilang isang taong gustong makita ang lahat ng malinaw. At doon ko napansin ang isang bagay na nagpatigil sa aking pag-iyak. Sa isang bahagi ng video, malinaw na nakikita ang mukha ni Ricardo. Malinaw na nakikita ang mukha ni Veronica. Malinaw na nakikita ang lugar ng pangyayari. At higit sa lahat, nakita ang pangalan ng isang group chat na lumitaw sandali sa screen ng cellphone ni Veronica nang gumalaw ang kamera. Isang pangalan na pamilyar na pamilyar. Pinalaki ko ang screen, sinigurado ang nakita ko. Saka unti-unting nanigas ang sulok ng aking labi. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ang video. Hindi na ako umiiyak. Dahil napagtanto ko na si Veronica ay nagawa ang isang malaking pagkakamali. Isang pagkakamali na siguro'y hindi niya napansin. Isang pagkakamali na magbubunyag sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Nang gabing iyon, hindi ako sumagot ng kahit isang mensahe. Hindi ko kinontak si Ricardo.
Hindi ko kinontak si Veronica. Hindi ako gumawa ng gulo. Itinago ko lang ang video sa naghintay. Dahil sa unang pagkakataon, matapos ang ilang oras na pagkalunod sa sakit, naintindihan ko ang isang bagay. Minsan, ang pinakamagandang sagot ay hindi galit. Minsan, ang pinakamagandang sagot ay hayaan ang katotohanan ang magsalita para sa sarili. At habang tinititigan ko ang screen ng cellphone na nagsisimula ng dumilim, hindi ko alam na kinabukasan, isang maliit na pindutan ang magbabago sa buhay ng maraming tao ng sabay-sabay. Hindi lang ang buhay ko, hindi lang ang buhay ni Ricardo, kundi pati na rin ang buhay ni Veronica at ng buong angkan na matagal nang walang alam sa pagtataksil na nangyayari sa likuran nila. Nang gabing iyon, halos hindi ako natulog. Hindi dahil sa pag-iyak. Tumigil na ang luha ko, ilang oras na ang nakalipas. Ang nagpapapuyat sa akin ay ang katotohanang nagbago ang buong buhay ko sa loob lang ng ilang minuto. Nakahiga ako habang nakatingin sa kisame ng kwarto. Ang kwarto na matagal ko nang itinuturing na pinakaligtas na lugar. Ang lugar kung saan kami ni Ricardo bumuo ng mga pangarap. Ang lugar kung saan kami nag-uusap tungkol sa hinaharap. Ang lugar kung saan namin pinapalakas ang isa't isa kapag nahaharap sa mahihirap na panahon. Ngunit ngayon, bawat sulok ng kwartong iyon ay tila iba na. Hindi ko na nakikita ang mga alaala. Nakikita ko ang pagtataksil. Nakikita ko ang kasinungalingan. Nakikita ko ang isang taong matagal nang nakasama ko habang nagtatago ng isa pang buhay sa likuran ko. Bandang madaling araw, narinig ko ang tunog ng sasakyan ni Ricardo na pumapasok sa bakuran. Hindi ako gumalaw. Nanatili akong nakahiga na nakapikit ang mata. Ilang sandali pagkatapos, bumukas ang pinto ng kwarto. Dahan-dahang pumasok ang mga yapak ni Ricardo. Tulad ng dati, na parang walang nangyari, na parang ilang oras pa lang ang nakalipas, ay hindi ko nakita ang video na nagwasak sa lahat ng tiwala ko. Naamoy ko ang pabango na hindi pa niya kailanman ginagamit. Isang kakaibang amoy. Isang amoy na nagpapakaba sa dibdib ko, ngunit nanatili akong tahimik. Narinig ko ang tunog ng pagbukas ng cabinet. Pagkatapos ay ang tunog ng mga yapak patungo sa banyo. Pagkatapos ay bumalik ulit ang katahimikan. Kung noong nakaraang gabi ay puno pa ako ng mga tanong, ngayong gabi ay mayroon na akong sagot. Ang natitira na lang ay desisyon. Ano ang dapat kong gawin? Kinabukasan, maaga akong nagising. Nagluto ako ng almusal tulad ng dati. Nagprito ng itlog. Nagtimpla ng kape. Inayos ang mesa ng kainan. Lahat ay mukhang normal. Masyadong normal. Lumabas si Ricardo mula sa kwarto na may relax na mukha. Umupo siya sa mesa habang nagsa-cellphone. Ang aga mong nagising, sabi niya. Ngumiti ako ng tipid. Oo, iyon lang ang sagot ko. Sa unang pagkakataon, tiningnan ko ang mukha niya sa ibang paraan. Sinubukan kong hanapin ang pagkakasala. Sinubukan kong hanapin ang pagsisisi. Ngunit ang nakita ko lang ay kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong pakiramdam niya'y ligtas pa rin ang kanyang sikreto. Yumuko ako para hindi niya makita ang tingin ko. Dahil kung matagal ko siyang titingnan, natatakot akong malinaw na makikita ang pagkadismaya. Bakit ka tahimik? Tanong ni Ricardo. Medyo pagod lang ako. Oh, bumalik siya sa pagtutok sa cellphone niya. Walang follow-up na tanong. Walang atensyon. Walang pagsisikap na alamin kung ano ba talaga ang nararamdaman ko at ewan ko ba. Iyon mismo ang lalong nagpakumbinsi sa akin na matagal nang nagbago ang aming pagsasama. Pagkatapos umalis ni Ricardo papuntang trabaho, bumalik ang katahimikan sa bahay. Nakaupo akong mag-isa sa sala. Nasa ibabaw ng mesa ang cellphone. Nandoon pa rin ang video. But apula nandasago. Ang dad para natana, muli kong binuksan ang usapan namin ni Veronica. May ilang bagong mensahe. Bakit ka tahimik? Hindi ka ba galit? Sumuko ka na ba? Binasa ko lahat ng walang ekspresyon. Wala akong sinagot ni isa man, dahil sinimulan kong mapagtanto ang isang bagay. Gusto ni Veronica ang reaksyon ko. Gusto niya akong makitang masira. Gusto niyang magsaya sa sakit na nararamdaman ko. At hindi ko siya bibigyan ng kasiyahang iyon. Pinunasan ko ang luluha-luhang mata, saka muling binuksan ang video.
Ngayon, pinansin ko ang bawat detalye, bawat sulok ng kwarto, bawat pag-uusap, bawat galaw, hanggang sa muling tumuon ang mata ko sa isang bahagi na halos hindi ko napansin kagabi. Nang gumalaw ang kamera, nakita ang screen ng cellphone ni Veronica sa loob lang ng ilang segundo, ngunit malinaw. Doon ay nakita ang isang group chat ng pamilya, isang group chat na kilalang kilala ko, ang group chat ng buong angka ni Ricardo. Agad akong nanahimik. Pagkatapos ay unti-unting sumilay ang isang ideya sa isip ko. Noong unay sinubukan kong balewalain ito. Ngunit habang iniisip ko, mas lalo itong naging makatuwiran. Nanlamig ang aking mga kamay. Bumabilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil nagsimula akong makakita ng paraan. Sa buong panahong ito, lagi kong iniisip kung paano ko ipapaliwanag ang lahat sa pamilya ni Ricardo. Paano ko sila papaniwalain? Paano ko hindi mapagbibintangan na nag-iimbento? Ngunit ngayon, lahat ay nasa harapan ko na. Ang ebidensya ay napakalinaw. Hindi maitatanggi, hindi mababaluktot, hindi maipapaliwanag ng anumang dahilan. Mahigpit kong hinawakan ang cellphone, saka tiningnan ang profile picture ng group chat ng buong angkan. Sa loob ng group chat na iyon, ay maraming tao. Tatay ni Ricardo, nanay ni Ricardo, mga tito, mga tita, mga pinsan, mga pamangkin. Lahat ng taong buong akala ay si Ricardo ay isang mabuting tao at huwarang asawa. Huminga ako ng malalim, napakalalim, saka ibinalik ang cellphone. Hindi ako dapat maging padalos-dalos. Kailangan kong mag-isip ng malinaw. Sa buong maghapon, sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Naglakad-lakad ako sa paligid ng bahay. Nag-ayos ng cabinet, naglinis ng kusina, nagdilig ng halaman. Ngunit patuloy na bumabalik ang isip ko sa isang bagay. Ang video, ang group chat ng pamilya, at ang kasinungalingang matagal nang itinatago. Nang maghahapon na, muling tumunog ang cellphone ko. Nagpadala ulit si Veronica ng mensahe. Sa pagkakataong ito, may kasamang litrato. Mga litrato niya na kumakain ng hapunan kasama si Ricardo. Mukha silang nakangiti, masaya, na para bang walang asawang sinisira ang kanilang ginagawa. Sa ilalim ng litratong iyon, isinulat ni Veronica ang isang pangungusap. Kasama ko siya ngayon. Tinitigan ko ang mensahe sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, may nagbago sa loob ko. Hindi galit, hindi malungkot, kundi pandidiri. Pandiriri sa patuloy na pag-insulto. Pandiriri sa patuloy na pagpapakita ng kasinungalingan. Pandiriri sa dalawang taong pakiramdam nila'y kaya nilang paglaruan ang buhay ng iba nang walang kahihinatnan. Inilapag ko ang cellphone, saka umupo sa sofa. Saglit akong pumikit, inalala ang 8 taon ng aking kasal. Inalala ang lahat ng sakripisyong ginawa ko. Inalala ang lahat ng pagkakataong ibinigay ko. At nang idilat ko ang aking mga mata, buo na ang aking desisyon. Kinuha ko ang cellphone, binuksan ang video, pinindot ang share button, lumabas ang listahan ng mga contacts sa screen. Hindi na ako nag-atubili. Pinili ko ang group chat ng buong angkan ni Ricardo. Nagkuyom ang aking hintuturo sa ibabaw ng screen. Nang ilang segundo, noong sandaling iyon, alam kong hindi na magiging pareho ang buhay ko pagkatapos nito. Ngunit alam ko rin na hindi ako nagkamali. Hindi ako nag-imbento ng kwento. Hindi ako nagpaninira sa sinuman. Ipinakita ko lang ang katotohanan. Iyon lang. Sa isang mahabang hininga, pinindot ko ang send button. Tapos na. Isang segundo lang. Isang maliit na pindot lang. Ngunit ang epekto ay mas malaki kaysa sa inakala ko. Inilapag ko ang cellphone sa mesa saka umupo ng tahimik. Lumipas ang 10 segundo, 20 segundo, 1 minuto. Pagkatapos ay nagsimulang dumating ang mga notification, isa-isa. Pagkatapos ay 12-12. Pagkatapos ay dumami pa. Patuloy na nag-vibrate ang cellphone ko nang walang tigil. Hindi ko agad binuksan. Nakaupo lang ako habang pinagmamasdan ng screen na patuloy na umiilaw.
Sa loob ng aking puso, alam ko kung ano ang nangyayari. Sinisimulan na ng buong angkan ni Ricardo na makita ang video. Sinisimulan ng intindihin ang nilalaman ng video. Sinisimulan ng mapagtanto kung sino talaga si Ricardo at si Veronica. Lumipas ang 3 minuto, 4 na minuto, 5 minuto. Biglang lumabas sa screen ng cellphone ang isang pangalan na kilalang kilala ko. Tumatawag si Ricardo. Tinitigan ko ang screen sandali, saka sinagot ang tawag. Bago pa man ako makapagsalita, agad na narinig ang boses ni Ricardo. Taranta, nanginginig, at halos umiiyak. Celeste, anong ginagawa mo? Nanahimik ako. Celeste, sagutin mo. Please, tahimik pa rin ako. Ang video na iyon, bakit mo ipinadala sa family group? Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat ng ito, narinig ko ang takot sa boses niya. Takot na wala kailanman dati. Takot dahil nabunyag ang kanyang sekreto. Takot dahil nahulog ang kanyang maskara. Takot dahil nakita na sa wakas ng buong pamilya niya kung sino talaga siya. Celeste, pakidelete. Nagsimulang pumiyok ang boses niya. Pakidelete ngayon. Ipinikit ko ang aking mga mata. May sakit na lumitaw nang marinig ko ang boses niya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko hinayaan ang sakit na iyon na kontrolin ako. Isang pangungusap lang ang sinabi ko. Ang unang pangungusap na lumabas sa bibig ko mula nang matanggap ang video. Hindi ako nagpadala ng kasinungalingan, Ricardo. Sa kabilang linya, narinig ang mabigat na paghinga. Pagkatapos ay katahimikan. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon na naging asawang laging nagbibigay, napagtanto ko ang isang bagay. Ang araw na iyon ay hindi ang simula ng aking pagkasira. Ang araw na iyon ay ang simula ng pagbagsak ng kanilang kasinungalingan. Matapos ang tawag sa telepono, inilapag ko ang cellphone sa mesa at sinubukang huminga ng normal. Nanginginig pa rin ng kaunti ang mga kamay ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong ang bagyong matagal nang nagtatago ay sa wakas sumabog na. Walang balikan, walang pindutan para burahin ang nangyari. At higit sa lahat, wala nang lugar para magtago si Ricardo sa likod ng kanyang kasinungalingan. Muling nag-vibrate ang cellphone ko. Sa pagkakataong ito, hindi mula kay Ricardo, kundi mula sa group chat ng buong angkan. Dose-dosenang mensahe ang pumasok halos sabay-sabay. Dahan-dahan kong binuksan ang group chat. Ang unang mensahe ay mula kay Tita Luisa. Diyos ko po, pagkatapos ay sinundan ng sumunod na mensahe. Si Ricardo yan. Paano nangyari? Kwarto ba yan ng sino? Naku po, mas marami pang miyembro ng pamilya ang nagsimulang magsalita. Ang ilan ay hindi makapaniwala, ang ilan ay galit, ang ilan naman ay nagulat. Ngunit wala ni isa man ang nagtanggol kay Ricardo. Dahil napakalinaw ng video, napakatotoo, walang lugar para itanggi, walang dahilan na pwedeng gamitin. Malinaw na nakikita ang mukha ni Ricardo. Malinaw na nakikita ang mukha ni Veronica. Malinaw na nakikita ang lugar ng pangyayari. Binasa ko ang lahat ng mensaheng iyon nang hindi nagbibigay ng anumang komento. Noong araw na iyon, pakiramdam ko hindi na kailangan kong ipaliwanag ang anuman. Ang katotohanan ay nagsalita na mismo. Ilang minuto ang lumipas, lumabas ang pangalan ni Aling Cora sa screen. Tumawag ang biyenan ko. Nag-alinlangan ako kung sasagutin ko. Ngunit sa huli, ay sinagot ko rin. Celeste, narinig kong nanginginig ang boses ni Aling Cora. Agad kong nalaman na umiiyak siya. Aling Cora, totoo po ba yan? Ipinikit ko sandali ang aking mga mata. Isang napakasimpleng tanong. Ngunit ang sagot ay napakasakit. Opo, Aling Cora. Sa kabilang linya, narinig ang paghikbi. Sumakit din ang puso ko. Dahil sa buong panahong ito, kahit na may maraming pagkakaiba kami, laging maganda ang pakikitungo sa akin ni Aling Cora. Madalas niyang sabihin na, ako ang pinakamatiyagang manugang na kilala niya. At ngayon, kailangan niyang makita ang katotohanang ang sarili niyang anak ang sumira sa kanyang pamilya. Bakit nagawa ito ni Ricardo? Hindi ako sumagot dahil hindi ko rin alam. Hanggang sa sandaling iyon,
Hindi ko pa rin naiintindihan kung paano madali lang saktan ng isang tao ang taong matagal nang kasama niya. Celeste, patawarin mo ako. Ang pangungusap na iyon ay nagpasikip sa dibdib ko. Hindi ko po siya tinuruan ng ganito. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Nagsimulang muling mamuo ang luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil kay Ricardo, kundi dahil sa pagkadismaya ng isang ina na tunay, ang tunog. Hindi niyo po kasalanan yan. Nahihiya po ako. Pakiusap. Huwag po kayong magsabi ng ganyan, Aling Cora. Natapos ang pag-uusap sa hirap itagong pag-iyak. At sa unang pagkakataon mula nang kumalat ang video, napagtanto ko na ang pagtataksil ay hindi lang sumasakit sa mag-asawa. Sinasaktan din nito ang mga inosenteng pamilya. Sinusaktan ang mga magulang. Sinusaktan ang mga kapatid. Sinasaktan ang lahat ng taong matagal, nang nagbigay ng tiwala. Nang hapong iyon, lalong naging magulo ang sitwasyon. Patuloy na maingay ang group chat ng pamilya. Ilang miyembro ng pamilya ang nagsimulang tumawag kay Ricardo. Ang ilan ay humihingi ng paliwanag. Ang ilan ay nagbubuhos ng galit. Ang ilan naman ay nagtatanong tungkol sa aking kalagayan. Hindi ako sumagot ng marami. Sinabi ko lang na ayos lang ako. Bagamat sa totoo lang, alam kong nasa pinakamagulong punto ang buhay ko. Bandang 6:00 ng hapon, muling nag-vibrate ang cellphone ko. Ang pangalang lumabas ay agad kong kinabahan. Tumawag siya. Tinitigan ko ang screen ng ilang segundo bago ko sinagot ang tawag. Pagkasagot, agad na narinig ang boses ni Veronica. Sinadya mo. 'Di ba? Hindi ako sumagot. Sinadya mo akong ipahiya. Hindi na niya boses ng pagmamataas tulad kahapon. Hindi na boses ng pagtatagumpay. Ang naririnig ko ngayon ay kaba. At marahil, takot. Ipinadala ko lang ang ipinadala mo. Maikli kong sagot. Iyon ay sa pagitan namin ni Ricardo. Ngumiti ako ng mapait. Ang kanilang usapan. Nag-record sila ng video sa bahay ko, sa kwarto ko, sa kama ng kasal ko, saka ipinadala sa akin. At ngayon, nagsasalita siya tungkol sa pribadong usapan. Hindi ako kailanman nagpadala ng kahit ano sa pamilya mo. Veronica, malumanay kong sabi. Ngunit ikaw mismo ang nagpadala ng lahat sa akin. Nanahimik si Veronica. Sa loob ng ilang segundo, walang tunog. Pagkatapos, nagsimula siyang magsalita sa mas mababang tono. Hindi mo alam kung ano talaga ang nangyari? Halos matawa ako sa irony. Ilang buwan na akong namumuhay sa kasinungalingan. At ngayon, ang taong tumulong sa pagsira ng aking pamilya ay nagsasabing, hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari. Sapat na ang alam ko. Kalmado kong sagot. Saka ko pinutol ang tawag. Ayokong makarinig ng dahilan. Ayokong makarinig ng pagbibigay katwiran. Ayokong makarinig ng anumang kwento na susubok na gawing katanggap-tangad ang pagtataksil. Dahil walang sapat na dahilan para saktan ang tiwala ng isang tao. Nang gabing iyon, lalong lumala ang sitwasyon para kay Ricardo. Nalaman ko ito mula sa ilang miyembro ng pamilya. Lumalabas na simula pa kaninang hapon. Pinuntahan ni Mang Ben si Ricardo sa bahay ng kanyang mga magulang at napakainit ng pagpupulong na iyon. Ayon kay David, pinsan ni Ricardo na tumawag sa akin. Hindi pa kailanman nagkaroon ng ganoong kaguluhan sa kanilang pamilya. Galit na galit si Mang Ben. Sabi ni David, hindi ko pa siya kailanman nakitang ganoon kagalit. Nanahimik ako habang nakikinig. Hindi man lang makapagpaliwanag si Ricardo. Patuloy na umiiyak si Aling Cora. Muling bumigat ang puso ko. Hindi dahil sa awa kay Ricardo, kundi dahil naiisip ko kung gaano kasakit ang nararamdaman ng kanyang mga magulang. Pinalaki nila ang isang anak na may mabubuting pag-asa. Pagkatapos, sa loob ng isang araw, ang lahat ng pagmamalaking iyon ay gumuho sa harap ng kanilang mga mata. Lumalalim na ang gabi. Nakaupo akong mag-isa sa sala. Ang bahay ay tila mas tahimik kaysa sa karaniwan. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, isang damdamin ang dahan-dahang lumitaw. Hindi kaligayahan, hindi kasiyahan,
kundi kapayapaan. Kapayapaan dahil hindi ko na kailangang pasanin ang sikretong ito ng mag-isa. Kapayapaan dahil hindi ko na kailangang magkunwari na maayos ang lahat. Kapayapaan dahil sa wakas ay lumabas na ang katotohanan mula sa pinagtataguan nito. Sa sandaling iyon, isang mensahe ang pumasok mula sa hindi kilalang numero. Dahan-dahan ko itong binuksan. Ang mensahe pala ay mula sa isang taong katrabaho ni Veronica. Napakikli ng nilalaman ng mensahe. Ma'am Celeste, hindi po ako nangangialam, pero pakiramdam ko kailangan niyo po itong malaman. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Patuloy akong nagbasa. Ang relasyon pala nila ay matagal na, at marami na sa opisina ang nakakaalam nito. Nanigas ang buong katawan ko. Pakiramdam ko ay may mas malaki pang hindi nabubunyag. Isang bagay na matagal nang itinago ni Ricardo at Veronica. At sinimulan kong mapagtanto na ang video na natanggap ko ay marahil simula pa lang. Dahil sa likod ng pagtataksil na iyon, may marami pang ibang sikreto na hindi pa nabubuksan. Mga sikreto na lalong magpapahirap sa akin na maniwala na ang lalaking matagal kong nakasama ay ang parehong Ricardo na minahal ko noon. Binasa ko ang mensahe. Nang paulit-ulit, maikli ang mga pangungusap, ngunit mas malaki ang epekto kaysa sa inakala ko. Ang relasyon pala nila ay matagal na at marami na sa opisina ang nakakaalam nito. Dahan-dahan kong ibinaba ang cellphone. Blanko akong nakatingin sa bintana ng sala. Sa labas, madilim na ang langit. Nagsisimula ng umilaw ang mga ilaw ng bahay ng kapitbahay. Lahat ay mukhang normal. Ngunit ang buhay ko ay hindi na normal. Sa buong panahong ito, inakala ko na ang pagtataksil ay marahil ilang linggo pa lang nangyari o ilang buwan. Ngunit kung marami na sa opisina ang nakakaalam, ibig sabihin ay hindi ito isang bagay na naitago ng maayos. Ibig sabihin ay matagal na. Ibig sabihin, ako lang marahil ang walang alam. Ang isiping iyon ay tila isang masakit na sampal. Palagi kong itinuturing ang sarili ko na isang sensitibong babae. Kilala ko ang asawa ko sa loob ng maraming taon. Nakasama ko siya araw-araw. Ngunit lumalabas na napakaraming nangyari sa likuran ko nang hindi ko namamalayan. Nag-vibrate muli ang cellphone. Ang parehong numero ay nagpadala ng karagdagang mensahe. May ilang iba pang bagay na dapat ninyong malaman, ma'am. Muling bumilis ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan akong nagbasa. Madalas na sinasundo ni Sir Ricardo si Veronica sa opisina. Hindi sila masyadong nagsisikap na itago ito. Marami rin silang beses na lumalabas ng syudad ng magkasama. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang pangungusap na iyon ay agad na nagpaalala sa akin ng iba't ibang dahilan na ibinigay ni Ricardo sa nakaraang isang taon. Mga meeting sa labas ng syudad, training sa trabaho, pagbisita sa kliyente, bigla ang proyekto, napakaraming dahilan, napakaraming kasinungalingan, at pinaniwalaan ko ang lahat dahil hindi ko kailanman naisip na ang taong mahal ko ay gagamitin ng tiwala ko bilang kasangkapan para lokohin ako. Dahan-dahang muling tumulo ang luha. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Hindi ako umiiyak dahil sa gulat. Umiyak ako dahil sa pagkadismaya sa sarili ko. Dahil masyado akong matagal na pinili na maniwala nang ang lahat ng palatandaan ay nasa harapan na. Pagkaraan ng maikling panahon, muling tumunog ang cellphone ko. Sa pagkakataong ito ay mula kay Aling Cora. Mas pagod ang boses niya kaysa kahapon. Celeste, opo, Aling Cora. Dumating si Ricardo sa bahay kanina. Nanahimik ako. Galit na galit ang kanyang ama. Naiisip ko, si Mang Ben ay kilala bilang isang kalmado. Bihira magtaas ng boses. Bihira magpakita ng emosyon. Kung galit na galit siya, ibig sabihin ay napakaseryoso ng sitwasyon. Nagtanong ang kanyang ama. Kailan nagsimula ang lahat ng ito? Huminto si Aling Cora sandali. Saka nagpatuloy sa mas mahinang boses. At ang sagot ni Ricardo ay ikinagulat naming lahat. Biglang sumikip ang dibdib ko. Ano po ang sinabi niya, Aling Cora?
Halos 1 taon na. Tinakpan ko ang bibig ko ng kamay. 1 taon. Hindi 1 buwan. Hindi 2 buwan. Halos 1 taon. Huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng ilang segundo. Sinubukan kong alalahanin ang buhay ko sa nakaraang 1 taon. Ang aming anibersaryo, ang bakasyon ng pamilya, ang mga hapunan ng magkasama, ang mga litratong aming in-upload, lahat ng alaalang iyon ay biglang naging huwad. Dahil sa likod ng lahat ng ngiting iyon, si Ricardo ay may iba ng buhay. Hindi na makapagsalita ang kanyang ama, dagdag ni Aling Cora. Hindi rin ako makapaniwala na ganoon katagal. Pinunasan ko ang mga luha ko. Lalong lumalim ang sakit na nararamdaman ko. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang tagal, kundi ang katotohanan sa loob ng 1 taong iyon. Maganda pa rin ang pakikitungo ko kay Ricardo. Sinusuportahan pa rin siya. Pinagkakatiwalaan pa rin siya. At sinuklian niya ang lahat ng iyon ng kasinungalingan. Matapos ang tawag. Nakaupo akong mag-isa sa loob ng mahabang panahon. Hanggang sa muling makatanggap ng mensahe ang cellphone ko. Sa pagkakataong ito, ay mula kay David, pinsan ni Ricardo, Tita Celeste. May bago lang akong nalaman. Agad kong binasa ang sumunod na mensahe. Tiningnan ni Mang Ben kanina ang ilang transaksyon sa bank account na tinulungan ni Ricardo. Kinamot ko ang noo ko. Transaksyon sa bank account. Pagkatapos ay pumasok ang sumunod na mensahe. At pinapaputla ang dugo ko. Lumalabas na maraming transfer sa bank account ni Veronica. Agad akong umupo ng tuwid. Transfer sa bank account ni Veronica. Nagsimulang manginig ang mga kamay ko habang binabasa ang sumunod na mensahe. Hindi maliit ang halaga. Mula pa sa mga nakaraang buwan. Lumunok ako. May masamang kutob na muling lumitaw. Agad kong binuksan ang banking app na karaniwan naming ginagamit para pamahalaan ang pinansyal ng aming pamilya. Dahil simula pa noong kasal, karamihan sa mga gastusin ng pamilya ay pinamamahalaan ng magkasama. Sinimulan kong suriin ang mga lumang transaksyon, isa-isa. Sa simula ay wala akong nakitang kahina-hinala, ngunit habang mas lalo akong bumabalik sa nakaraan, mas lalong lumalabas ang maraming irregularidad. Mga malalaking transfer. Mga transfer na may malabong deskripsyon. Mga transfer na hindi kailanman ipinaliwanag sa akin. Lalong nanlamig ang mga kamay ko. Patuloy akong naghanap hanggang sa makita ko ang isang malinaw na pattern. Malalaking halaga ang lumalabas halos bawat buwan. At matapos itugma ang ilang datos na nalaman ko mula sa pamilya, lahat ay tumuturo sa isang pangalan. Veronica. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pakiramdam ko ay sinasaksak ako ng paulit-ulit. Dahil ngayon, ang problema ay hindi na pagtataksil. Hindi na kasinungalingan, kundi isang pagtataksil na nakakaapekto sa kinabukasan ng aking pamilya. Ang perang matagal kong inakala na ginagamit para sa mga pangangailangan sa trabaho. Ang perang inakala kong ginagamit para sa investment ay lumalabas na ginamit pala sa ibang babae. Nang gabing iyon, hindi ako makakain. Hindi ako makatulog. Nakaupo lang ako habang tinititigan ang mga tumpok ng dokumento ng pananalapi na sinimulan kong buksan isa-isa. At habang mas marami akong natuklasan, mas lalong nadudurog ang puso ko. May mga bayad sa hotel, may mga biling regalo, may mga transfer ng paulit-ulit, may mga gastusin na hindi kailanman ipinaliwanag. Lahat ay nakaayos na parang mga piraso ng puzzle na sa wakas ay bumubuo ng isang kumpletong larawan. Ang larawan na matagal ng pilit na itinago. Bandang 11:00 ng gabi, muling nag-vibrate ang cellphone ko. Sa pagkakataong ito, ay mula kay Ricardo. Nag-alinlangan ako sandali, ngunit sa huli ay sinagot ko. Ilang segundo ay walang tunog. Pagkatapos ay narinig ang mabigat na paghinga mula sa kabilang linya. Celeste! Mahina ang boses niya. Ibang-iba sa lalaking matagal ng laging kumpiyansa. Gusto kong magpaliwanag. Tumawa ako ng mahina, hindi dahil sa nakakatawa, kundi dahil sa irony. Magpapaliwanag, pagkatapos ng isang taong kasinungalingan, pagkatapos ng video na iyon, pagkatapos ng lahat ng transfer na kakita-kita ko lang. Ano ang gusto mong ipaliwanag?
Tanong ko ng malumanay. Matagal na nanahimik si Ricardo. Nagkamali ako. Tiningnan ko ang sahig. Pagkakamali. Napakagaan ng salitang iyon. Samantalang ang ginawa niya ay sumira sa buhay ng maraming tao. Bakit? Ricardo, sa unang pagkakataon, tinanong ko ang tanong na matagal ko nang itinago. Muling bumalik ang katahimikan. At nang sa wakas, ay sumagot si Ricardo. Ang boses niya ay puno ng pagsisisi. Hindi ko rin alam kung kailan nagsimulang mawala ng kontrol ang lahat. Ang pangungusap na iyon ay hindi nagparamdam sa akin ng mas mabuti. Hindi nagpakalma sa akin. Hindi nagpaliit sa sakit na ito dahil walang sagot na makakabura sa nangyari. Walang dahilan na makakapagbalik ng tiwala na nasira. Walang pagsisisi na makakabura sa isang taong kasinungalingan. Matapos ang tawag, nakaupo akong mag-isa sa dilim. Ang bahay ay tila banyaga. Ang buhay ay tila banyaga. At sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang lahat ng ito, naintindihan ko ang isang napakahalagang bagay. Ang pinakamalaking problema ay hindi si Veronica, hindi ang video na iyon, hindi maging ang nawalang pera. Ang pinakamalaking problema ay ang katotohanang ang lalaking matagal kong minahal ay hindi na pala ang taong kilala ko. At habang mas maraming katotohanan ang nabubunyag, mas lalo kong napagtanto na ang kasal na matagal kong sinubukang iligtas ay marahil matagal nang tapos. Hindi ko lang siguro binibigyan ng lakas ng loob na aminin. Nang umagang iyon, nagising ako pagkatapos ng halos hindi matatawag na tulog. Mabigat ang aking mga mata. Dahan-dahang kumirot ang aking ulo. Ngunit nakakagulat. Sa unang pagkakataon, mula nang matanggap ang video mula kay Veronica, mas malinaw ang isip ko. Marahil dahil nabuksan na ang lahat ng katotohanan. Marahil dahil masyado na akong pagod para patuloy na umasa. O marahil, dahil sa wakas, ay tinanggap na ng puso ko ang katotohanang matagal ko ng pilit na tinatanggihan. Naglakad ako patungo sa kusina. Nagtimpla ng isang tasa ng mainit na tsaa. Saka umupo ng mag-isa sa mesa ng kainan. Ang mesa na sa loob ng maraming taon ay naging saksi ng napakaraming pag-uusap. Tawanan, plano sa hinaharap, mga simpleng pangarap. Ngunit ng umagang iyon, ang mesa ay sinamahan lang ng katahimikan. Tinitigan ko ang walang laman na upuan sa harap ko. Karaniwan ay si Ricardo ang nakaupo doon. Ngunit mula nang kumalat ang video at nalaman ng kanyang buong pamilya ang lahat, pinili ni Ricardo na manatili muna sa bahay ng kanyang mga magulang. Hindi dahil pinapalayas ko siya, kundi dahil siya mismo ang hindi makaharap sa tingin ko. At marahil din, dahil hindi niya kaya ang kahihiyan, na ngayon ay sumusunod sa kanya. Saan man siya magpunta, dahan-dahan akong humigop ng tsaa. Saka kinuha ang isang maliit na notebook mula sa drawer ng mesa. Ang notebook na matagal ko nang ginagamit para isulat ang mga plano sa pananalapi ng pamilya. Binuksan ko ang bawat pahina. Napakaraming tala doon. Target na bumili ng mas malaking bahay. Plano sa pilgrimage sa banal na lupain. Savings para sa edukasyon ng anak, na dati inaasahan naming darating sa aming buhay. Lahat ay nakasulat ng maayos. Lahat ay ginawa ng may buong pag-asa. At ngayon, lahat ay tila kwento ng ibang tao. Sandali akong naluha. Ngunit, sa pagkakataong ito ay hindi ko hinayaan itong tumulo dahil sinimulan kong mapagtanto ang isang bagay. Masyado na akong matagal na umiiyak para sa isang taong hindi na ipinaglalaban ang kasal na ito. Samantalang ako mismo ay halos nakalimutan ng ipaglaban ang sarili ko. Nang hapong iyon, dumating si Andrea sa bahay. Si Andrea ang matalik kong kaibigan mula kolehiyo. Ang taong laging nakakabasa sa nilalaman ng isip ko. Kahit bago ko pa man sabihin, pagkakita sa mukha ko, agad niya akong niyakap ng mahigpit. Hindi ko na kaya. Sa loob ng ilang minuto, umiyak ako sa balikat niya. Hindi dahil umaasa pa rin akong bumalik si Ricardo, kundi dahil sa wakas ay hinayaan ko nang lumabas ang lahat ng bigat na matagal kong kinikimkim. Pagod ka na, no? Malumanay na tanong ni Andrea. Tumango ako. Pagod na pagod. Pagod na ipaglaban ang isang bagay
na matagal nang iniwan ng taong dapat sana'y nag-aalaga nito kasama ko. Pagod na magpanggap na malakas. Pagod na magtanong kung ano ang mali ko. Pagod na maghanap ng dahilan para sa pagkakamali ng iba. Hinawakan ni Andrea ang kamay ko. Celeste, ano? Alam mo ba kung ano ang pinakakinagagalit ko? Tiningnan ko siya. Patuloy ka pa ring sinisisi ang sarili mo. Nanahimik ako dahil totoo siya. Lihim pa rin akong madalas magtanong. Kung kulang ba ako sa ganda? Kulang sa atensyon? Kulang sa pagiging masayahin? Kulang sa pagiging mabuting asawa? Samantalang sa kaibuturan ng puso ko, alam kong ang pagtataksil ay isang pagpipilian. Pagpipilian na ginawa ni Ricardo. Hindi ko kasalanan. Hindi mo deserve ang ganito. Patuloy ni Andrea. At hindi mo obligasyong gugulin ang buhay mo para ayusin ang isang taong ayaw ayusin ang sarili niya. Patuloy na umalingaw ang pangungusap na iyon sa isip ko, kahit pagkatapos umuwi ni Andrea. Nang gabing iyon, nakaupo akong mag-isa sa kwarto, saka binuksan ang laptop. Sa loob ng ilang sandali, nakatitig lang ang mga daliri ko sa keyboard. Alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ko lang pa kayang gawin. Ngunit tuwing naaalala ko ang video na iyon, tuwing naaalala ko ang isang taong kasinungalingan, tuwing naaalala ko ang pera ng pamilya na ginamit sa ibang babae, unti-unting lumalaki ang lakas ng loob ko. Huminga ako ng malalim saka nagsimulang mag-type. Petisyon para sa annulment ng kasal. Nang matapos ang unang pangungusap, sumikip ang dibdib ko. Hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi dahil sa lungkot. Dahil walang sinumang ikinasal, nang may pag-asang magtatapos ng ganito. Nagpakasal ako para bumuo ng pamilya, hindi para maghiwalay. Nagpakasal ako dahil sa pag-ibig, hindi para harapin ang pagtataksil. Ngunit minsan, ang pagpapanatili ng isang bagay na sira na, ay lalo lang magpapalalim sa sugat. Ilang araw ang lumipas, nakipagkita ako kay Ricardo. Nagkita kami sa isang tahimik na cafe, isang neutral na lugar, isang lugar na hindi nagtatago ng masyadong maraming alaala. Nang makita ko siyang dumating, halos hindi ko siya nakilala. Mas matanda na ang mukha niya, namumula ang kanyang mga mata, mukhang pagod ang kanyang katawan. Sa unang pagkakataon, ay nakita ko ang bunga ng lahat ng desisyong ginawa niya. Umupo si Ricardo sa harap ko. Ilang sandali, ay walang nagsasalita. Tanging ang mahinang tunog ng aircon ang naririnig. Pagkatapos ay tiningnan niya ako. At nagsimulang umiyak. Hindi ko pa siya nakitang ganoon. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Nanginginig ang boses niya. Ipinikit ko sandali ang aking mga mata. Ang pangungusap na iyon ay dumating ng huli. Napakahuli. Celeste, nagsisisi ako. Nanatili akong tahimik. Alam kong nagkamali ako. Tahimik pa rin ako. Alam kong sinira ko ang lahat. Dahan-dahan ko siyang tiningnan. At sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat ng ito, hindi ko na nakita ang asawa ko. Nakita ko lang ang isang taong nagdadala ng bunga ng sarili niyang mga pagpipilian. Kung nagsisisi ka, malumanay kong sabi. Bakit mo ginawa iyon sa loob ng usong taon? Ang tanong na iyon ay nagpatahimik sa kanya. Walang sagot, dahil wala namang sapat na sagot. Walang dahilan na makapag-aayos sa kung ano ang nasira. Walang paghingi ng tawad na makakabura sa isang taong kasinungalingan. Matapos ang pag-uusap, nakaupo akong mag-isa sa dilim. Ang bahay ay tila banyaga. Ang buhay ay tila banyaga. At sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang lahat ng ito, naintindihan ko ang isang napakahalagang bagay. Ang pinakamalaking problema ay hindi si Veronica, hindi ang video na iyon, hindi maging ang nawalang pera. Ang pinakamalaking problema ay ang katotohanang, ang lalaking matagal kong minahal, ay hindi na pala ang taong kilala ko. At habang mas maraming katotohanan ang nabubunyag, mas lalo kong napagtanto na ang kasal na matagal kong sinubukang iligtas ay marahil matagal nang tapos. Hindi ko lang siguro binibigyan ng lakas ng loob na aminin. Bago kami maghiwalay ng araw na iyon, hinawakan ni Ricardo ang magkabilang kamay ko, na tila nagmamakaawa. Pakiusap, wag mo akong iwan. Ngumiti ako ng tipid, isang ngiting puno ng sugat.
Saka sumagot sa mahinang boses. Ricardo, matagal mo na akong nawala, bago pa man ang araw na ito. Muling tumulo ang kanyang luha. Ngunit, hindi ko binawi ang aking sinabi dahil iyon ang katotohanan. Hindi ako umalis nang makita ko ang video na iyon. Hindi ako umalis nang malaman ko ang tungkol kay Veronica. Hindi ako umalis nang matuklasan ko ang mga transaksyon na iyon. Sa totoo lang, matagal na akong iniwan. Nang magsimula siyang magsinungaling. Nang magsimula siyang pumili ng ibang babae. Nang magsimula siyang saktan ang tiwala na ibinigay ko sa kanya. Ilang linggo ang lumipas. Nagsimula na ang proseso ng annulment ng kasal. Hindi ako sinisi ng buong pamilya ni Ricardo. Maging si Aling Cora ay pumunta sa bahay at niyakap ako habang umiiyak. Humingi siya ng tawad sa ginawa ng kanyang anak. Umiyak din ako dahil alam kong wala siyang kasalanan. Siya ang isa sa mga taong pinakanasaktan sa lahat ng pangyayaring ito. Samantala, nagsimulang lumamig ang relasyon ni Ricardo at Veronica. Narinig ko mula sa ilang tao. Nagsimula silang magsisihan. Nagsimula silang mag-away. Nagsimulang mawalan ng tiwala sa isa't isa. At nang marinig ko ang balitang iyon, wala akong naramdaman. Walang kasiyahan, walang kaligayahan. Dahil ang sugat na ibinigay nila ay masyadong malalim para maging libangan. Gusto ko lang ipagpatuloy ang buhay. Isang hakbang sa bawat pagkakataon. Buuin muli ang sarili ko. Hanapin muli ang babaeng nawala dahil masyadong abala sa pagpapanatili ng iba. Nang gabing bago ang huling pagdinig, nakatayo ako sa harap ng salamin sa kwarto. Tinititigan ang sarili kong mukha. May kalungkutan pa rin doon. May mga bakas pa rin ng sugat, ngunit may bumalik na. Ang aking dignidad, ang aking lakas ng loob, at ang aking paniniwala. Nakarapat dapat ako sa mas magandang buhay. Ngumiti ako ng bahagya sa sarili kong refleksyon, saka bumulong ng malumanay. Nakaya mo, at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, tunay akong naniwala sa pangungusap na iyon. Lumipas ang 6 na buwan, mula nang matapos ang pagdinig sa annulment. 6 na buwan. Panahon na hindi sapat para burahin ang lahat ng sugat, ngunit sapat na para maintindihan ko na ang buhay ay hindi humihinto dahil lang pinili ng isang tao na iwan tayo. Noong unay inakala kong napakahirap bumangon. At totoo, mahirap talaga. May mga araw nagigising ako, saka iiyak ng walang dahilan. May mga gabi na dumarating ang mga alaala nang hindi inaanyayahan. May mga pagkakataon na nakikita ko ang mag-asawang magkasamang naglalakad at sumisikip na naman ang dibdib ko. Ngunit unti-unti, nagbago ang lahat, kaunti-kaunti. Araw-araw, nagsimula akong matutong mag-enjoy sa sarili kong buhay. Nagsimula akong makipagkita ulit sa mga kaibigan, na dati bihira akong makita. Nagsimula akong sumali sa mga aktibidad na matagal ko nang ipinagpapiban. Nagsimula akong tumawa muli, nang hindi pinipilit ang sarili. At higit sa lahat, nagsimula akong muling pahalagahan ang sarili ko. Sa loob ng maraming taon, masyado akong abala sa pagtiyak na masaya ang iba. Masyado akong abala sa pagiging mabuting asawa. Masyado akong abala sa pagpapanatili ng pamilya na buo hanggang sa nakalimutan kong alagaan ang sarili kong puso. Ngayon, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, pakiramdam ko'y malaya ako. Hindi malaya dahil walang asawa, kundi malaya mula sa kasinungalingan. Malaya mula sa pagkabalisa. Malaya mula sa pagdududa na patuloy na kumakain sa akin. Malaya mula sa isang taong hindi na pinahahalagahan ang aking presensya. Sa opisina, nagsimula na ring magbago ang buhay ko. Nakakuha ako ng bagong responsibilidad. Ilang proyekto na matagal ko ng hawak ay naging matagumpay. Sinimulan akong pagkatiwalaan ng aking mga boss na mamuno sa mas malaking team. Isang bagay na dati laging tinatanggihan ko dahil gusto kong mas mag-focus sa pamilya. Isang umaga habang tinatapos ko ang trabaho sa aking office, pinatawag ako ng pangulo ng kumpanya sa kanyang opisina. Noong unay inakala kong may problema. Ngunit lumabas na nagkamali ako. Ngumiti siya habang iniabot ang isang folder. Congratulations, Ma'am Celeste. Naguluhan ako.
Para saan po? Sir, nagpa siya kaming itaas kayo bilang operations manager simula sa susunod na buwan. Nanahimik ako. Ilang segundo ay wala talaga akong masabi. Ang posisyong iyon ay isang bagay na dati pinangarap ko lang. Nagsikap ako ng husto sa loob ng maraming taon para makamit ito. At ngayon, dumating na talaga ang pagkakataon. Paglabas ko ng opisina, naramdaman kong mainit ang aking mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na emosyon. Naalala ko ang sarili ko, na umiiyak ng mag-isa, 6 na buwan na ang nakalipas. Naalala ko ang gabing, tila gumuho ang mundo. Naalala ko ang sakit na halos mawalan ako ng pag-asa. At ngayon, nakatayo ako rito. Buhay pa, malakas pa, kayang magpatuloy. Doon ko talaga napagtanto na ang pagtatapos ng isang relasyon ay hindi ang pagtatapos ng buhay. Minsan ito ay simula pa nga ng isang bagay na mas mahusay. Nang hapong iyon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Andrea. Agad na sumigaw sa tuwa ang matalik kong kaibigan nang marinig ang balita tungkol sa promotion. Tumawa ako sa unang pagkakataon nang walang bigat sa dibdib. Tumawa ng tapat. Tumawa dahil sa kaligayahan. Isang pakiramdam na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ngunit ang kaligayahan na iyon ay hindi lang ang nag-iisang balita na narinig ko ng araw na iyon. Nang maghahapon na, tinawagan ako ni David. Pinsan ni Ricardo, na simula pa lang ay madalas nang nagbibigay ng balita tungkol sa kalagayan ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, sa wakas ay may sinabi siya, Tita Celeste, ano, gusto ko lang sabihin tungkol sa... Nag-alinlangan si David sandali, may gulo na naman sa pamilya. Agad kong naintindihan kung tungkol saan ang usapan tungkol kay Ricardo. At totoo nga, lumabas na tapos na ang relasyon ni Ricardo at Veronica. Hindi ako masyadong nagulat. Sa totoo lang, matagal ko na itong inaasahan. Ang relasyong nabuo mula sa kasinungalingan ay bihira matatapos ng masaya. Ano ang nangyari? Malumanay kong tanong. Madalas silang mag-away. Sinisisi ni Veronica si Ricardo na sinungaling. Halos matawa ako sa irony. Sinungaling? Hindi ba niya nakilala si Ricardo dahil sa kasinungalingan? Hindi ba ang kanilang relasyon mismo ay isinilang mula sa pagtataksil? Ipinagpatuloy ni David ang kanyang kwento. Ayon sa balita, pagkatapos mabunyag ang lahat, hindi na talaga bumalik sa normal ang buhay ni Ricardo. Naging maluwag ang relasyon niya sa pamilya. Ang tiwala na dating ibinigay sa kanya ay nawala. Nagbago ang kanyang mga kaibigan. At ang pinakamabigat, kailangan niyang mamuhay nang may pagsisisi na dumarating araw-araw. Nakinig ako nang walang masyadong komento. Dahil sa totoo lang, wala na akong lakas para magalit. Wala na akong pagnanais na maghiganti. Gusto ko lang mamuhay ng tahimik. Isang linggo ang lumipas, may nangyari na hindi ko inaasahan. Pag-uwi ko mula sa opisina, nakita ko ang isang lalaki na nakatayo malapit sa gate ng bahay. Noong unay hindi ko agad siya nakilala. Ngunit nang humarap siya, agad kong nalaman kung sino ang taong iyon. Si Ricardo. Mukha siyang ibang-iba. Mas payat ang katawan niya. Mas maputla ang mukha niya. Hindi na matigas ang tingin niya, tulad ng dati. Nakatayo siya ng ilag, habang may hawak na maliit na supot. Naglakad ako papalapit. Ilang hakbang lang ang layo namin. Ngunit pakiramdam ko'y pinaghihiwalay kami ng maraming taon ng buhay. Kumusta? Mahina niyang sabi. Kumusta? Maikli kong sagot. Ilang sandali ay walang nagsasalita. Pagkatapos ay yumuko si Ricardo. At ang parehong nangyari. Ilang buwan na ang nakalipas. Ay muling nangyari. Umiyak siya. Hindi malakas na iyak. Kundi iyak ng isang taong matagal. Nang nagkimkim ng pagsisisi. Gusto ko lang humingi ng tawad. Nanginginig ang boses niya. Nanahimik ako. Alam kong hindi ako karapat-dapat humingi ng anuman. Tinitigan ko siya, nang matagal. Dati, ang makita siyang umiiyak, ay marahil dudurog sa puso ko. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam ko. Hindi ako galit. Hindi rin ako masaya.
Nakaramdam lang ako ng lungkot. Lungkot dahil hindi naman talaga dapat nangyari ang lahat ng ito. Lungkot dahil napakaraming magagandang bagay ang nasira ng maling desisyon. Pinatawad na kita, sabi ko. Agad na iniangat ni Ricardo ang kanyang mukha. Lumaki ang kanyang mga mata. Pinatawad? Dahan-dahan akong tumango. Oo, dahil pinatawad ko na siya. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Dahil ayoko nang patuloy na magdala ng bigat ng galit sa buong buhay ko. Ngunit, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik at tila naintindihan iyon ni Ricardo. Yumuko siya ulit, saka ngumiti ng mapait. Ngayon ko lang napagtanto. Sabi niya. Ano ang napagtanto? Tanong ko. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Nalaman ko na ang taong pinakatapat ay ang taong madalas kong pinababayaan. Hindi ako sumagot, dahil wala nang kailangan pang pag-usapan. Tapos na ang lahat. Naging nakaraan na ang lahat. Pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap, umalis din si Ricardo. Pinanood ko siyang lumayo. Walang pagnanais na pigilan siya. Walang pagnanais na tawagin siyang bumalik. Dahil tapos na talaga ang aming kwento, pumasok ako sa loob ng bahay. Dahan-dahang isinara ang pinto, saka sandaling tumayo sa sala. Iba na ang pakiramdam ng bahay ngayon, hindi dahil sa mas malaki, hindi dahil sa mas marangya, kundi dahil hindi na ito puno ng kasinungalingan. Ngumiti ako ng bahagya, saka lumakad patungo sa bintana. Sa labas, napakaganda ng tanawin ng dapit hapon. Ang huling sinag ng araw ay bumabalot sa bakuran ng bahay na may mainit na kulay ginto. Huminga ako ng malalim. At sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng nangyari, tunay akong nakaramdam ng kapayapaan. Dahil sa wakas, ay naintindihan ko ang isang bagay. Ang karma ay hindi laging dumarating sa anyo ng dramatikong parusa. Minsan, ang karma ay dumarating sa anyo ng pagkawala. Pagkawala ng isang taong tapat na nagmamahal sa atin. Pagkawala ng tiwala na hindi na mabibili. Pagkawala ng pagkakataon na marahil ay hindi na muling darating. At kapag napagtanto ng isang tao ang lahat ng iyon, madalas, huli na ang lahat. Samantalang ako, hindi ko nawala ang lahat. Nawala ko lang ang maling tao. At pagkatapos noon, ay natagpuan ko muli ang sarili ko. Iyan ang kwento ni Celeste, na pinili na panatilihin ang kanyang dignidad kaysa manatili sa kasinungalingan. Minsan masakit mawalan ng minamahal, ngunit mas masakit mawala ang sarili dahil sa patuloy na pagpapatawad sa pagtataksil. Mensahe ng moralidad mula sa kwentong ito. Ang katapatan ay isang pagpipilian na dapat pangalagaan araw-araw. Ang nasirang tiwala ay maaaring mapatawad, ngunit hindi laging maaayos. At tandaan, ang karma ay hindi laging dumarating sa anyo ng parusa. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng pagsisisi kapag napagtanto ng isang tao na nawala niya ang taong pinakatapat na nagmamahal sa kanya.